Ang alamat ng manika. Maraming taon na ang nakararaan. May isang batang babae na ang pangalan ay Mira. Isa siyang ulila at namumuhay kasama ang kanyang lola Tasing, isang mananahi ng mga damit para sa mga mayayaman sa bayan. Mahirap lamang sila, ngunit si Mira ay masayahin at may ginintuang puso. Ang kanyang pangarap ay magkaroon ng isang manika, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan, sapagkat ang lahat ng kanilang kinikita ay napupunta sa pagkain at gamot ng kanyang lola. Isang araw, habang si Mira ay namumulot ng kahoy sa gubat, may nakita siyang isang kakaibang nilalang, isang diwata na sugatan. Hindi siya nagdalawang isip at tinulungan niya ito. Dinala sa bahay at inalagaan hanggang sa gumaling. Labis ang pasasalamat ng diwata at sinabing, "Isa kang dalisay na kaluluwa. Ako ay may regalo sa iyo." Sa sumunod na araw, paggising ni Mira, may nakita siyang isang magandang manika sa tabi ng kanyang higaan. Ito ay yari sa pinong tela, may mapupungay na mata at tila may buhay. Regalo ng diwata, bulong ni Lola Tasing. Pinangalanan niya ang manika na Luna. Hindi nagtagal, napansin ni Mira na tuwing umiiyak siya at nalulungkot, ang manika ay tila gumagalaw at yumayakap sa kanya. At tuwing may masama sa paligid, ang manika ay parang nagbabago ang anyo. Nagiging parang tagapagtanggol. Nagsimula nang mapansin ng mga tao sa paligid ang hiwaga sa likod ni Luna. Isang gabi, sinalakay ng mga tulisan ang kanilang nayon. Walang ibang matatakbuhan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang bumalot sa bahay ni Mira. Mula sa liwanag ay lumabas si Luna. Ngayon ay isang buhay na nilalang, may anyong babae, may damit na kagandahan at may hawak na tanglaw ng pilak. Pinorotektahan niya ang nayon gamit ang kapangyarihang iniwan ng diwata. Ngunit ang kapangyarihan ni Luna ay hindi panghabang buhay. Nang tuluyang naitaboy ang mga tulisan, unti-unti siyang naglaho sa liwanag ng buwan. Lumuhod si Mira sa gitna ng plaza. Hawak ang piraso ng tela ng dating manika. "Bakit ka umalis?" tanong niya habang umiiyak. Sa hangin ay narinig ang boses ng diwata. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang manatili upang mapanatili. Si Luna ay paalala ng kabutihan mo, Mira. Siya ay alaala ng sakripisyo at pagmamahal. Mula noon, isang misteryo ang nanatili sa nayon ng Malipayon. Tuwing may batang may busilak na puso, sinasabing may lalabas na manikang parang may buhay. At tuwing may panganib, tila may di nakikitang nilalang na nagpoprotekta sa buong nayon. Kaya hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda, ang manika ay hindi lamang laruan. Ito ay simbolo ng kabutihang walang hinihinging kapalit. Thank you for watching. Please subscribe.